Traffic Summit, aarangkada na ngayong araw. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, kita ng pagkor tumaas. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, Vietnam isinailalim sa state of emergency bunsod ng matinding tagtuyot. Pasada Balita. At sa balitang pampalakasan, De La Salle Lady Spikers, wagi laban sa UE Lady Warriors. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Bañez. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Tutulak na pa-Amerika ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kauna-unahang trilateral summit ng Pilipinas, US at Japan. Pangunahan ng Pangulo ang summit sa Washington, D.C. kasama sina US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida, kung saan isa sa mga mahalagang tututukan ng pagpupulong ang joint vision statement ng tatlong leader. Matatanda ang inihayag ng Department of Foreign Affairs na hindi pakay ng trilateral meeting ang hindi nakatuon sa anumang bansa. Layunin ng summit na palalimin pa ang matatag na alyansa ng bawat bansa kabilang ang kooperasyon sa ekonomiya para sa economic resilience ng Pilipinas sa strategic at critical infrastructure. Magkakaroon din ng hiwalay na pulong sina Pangulong Marcos at US President Biden bukod pa sa nakatakdang business meetings ng Presidente. Pasada Balita. Samantala, nilinaw ng Department of Health na hindi lunas ang mga herbal medicine sa pertussis. Ayon kay Health Secretary Teodoro Dr. Herbosa, mababawasan lamang ng herbal medicine ang sintomas ng whooping cough. Dagdag pa ng kalihim, galing sa bakterya ang pertussis kaya't kinakailangan ng antibiotic upang ito'y matugunan. Payo pa ng DOH, sa halip na umasa sa mga herbal medicine, dapat magtungo sa physician ang taong hinihinalang may whooping cough upang mabigyan ng tamang gamot. Pasada Balita. Samantala, umakyat na sa 54 ang namatay sa pertussis na pawang mga bata na wala pang 5 taong gulang. Ayon sa Department of Health, umabot na rin sa 1,112 ang naitalang kaso ng pertussis sa buong bansa. Nakitaan ng pagtaas sa bilang ng pertussis cases ang ilang rehiyon, kabilang na ang Eastern Visayas, Cagayan Valley, Caraga, Central Luzon at Cordillera Autonomous Region. Pasada Balita. Samantala, pang-apat ang Pilipinas sa buong mundo sa zero dose o mga hindi nabakunahang mga bata. Ito naman ang sinabi ni Health Secretary Teodoro Herbosa sa harap ng outbreak ng pertussis o whooping cough na ikinamatay ng ilang mga bata. Ayon kay Secretary Herbosa, maraming bata ang hindi nabakunahan dahil sa nagdaang COVID pandemic at nakadagdag sa agam-agam na magpabakuna ang mga maling impormasyon na lumalabas sa social media at paglaban ng pseudoscience. Pangamba ng DOH na matindi ang naging pagdududa ng publiko sa bakuna dahil sa COVID, kaya't pati mga bakuna sa tigdas, diphtheria, pertussis at tetanus ay pinagdudahan na mayroong negatibong side effect. Pasada Balita. Samantala, sa iba pang headline, aarangkada na ngayong araw ang traffic summits ng pamahalaan para maresolba ang matinding problema sa trapiko sa bansa. Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong Pilipinas Town Hall Meeting on Traffic Concerns sa San Juan City kasama ang iba pang mga stakeholder. Layunin ng summit na makabuo ng mga mungkahi at hakbang kung paano maiibsan o mababawasan ang problema sa trapiko. Tiniyak ng Pangulo na sa gitna ng paglala ng traffic situation sa National Capital Region, walang tigil ang pamahalaan sa paghahanap ng long-term infrastructure solution. Pasada Balita.
Samantala, tiniyak ng Philippine National Police ang pakikisa ng buong pambansang pulisya sa pagdiriwang ng Idil Fitir ngayong araw. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, nagpatupad na sila ng hakbang na siyang makatutugon sa seguridad o security concerns lalo na sa mga lugar kung saan magdaraos ng ilang aktibidad at festivities. Anya, nagdagdag na rin sila ng mga tauhan na ipinakalat sa mga lugar na pagdarausan ng pagtitipon ng mga kapatid nating Muslim. Binigyan din ni Colonel Fajardo na target ng mga pulis na maging ligtas ang pagdiriwang ng Idil Fitir. Pasada Balita. Kinilala naman ni House Speaker Martin Romualdez ang mahalagang papel at kontribusyon ng mga Filipino Muslim community sa bansa sa pagdiriwang ng Idil Fitir o ang pagtatapos ng banal na buwan ng Ramadan. Ayon kay Speaker Romualdez, dapat kilalanin at yakapin ang diwa ng pagsasama-sama at pag-uunawaan, pagkakaisa at respeto para sa lahat ng relihiyon at paniniwala. Nakikiisa rin ang leader ng Kamara sa mga kapatid nating Pilipinong Muslim sa pagtatapos ng Ramadan, ang panahon ng pag-aayuno, pagdarasal at pagmumuni-muni. Ang Ramadan anya'y nagtuturo ng pagtitiyaga, pakikiramay at pansariling disiplina para sa personal na paglago at espiritual na kaliwanagan. Samantala, nagpaabot din ng pagbati ang leader ng Kamara sa lahat ng mga kapatid na Filipino Muslim community sa iba't ibang panig ng bansa. Pasada Balita. Sa oras na 12:30 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga, tumanggap naman tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Pangulong Marcos nagpaabot ng mensahe sa Muslim community sa paggunita ng Idil Fitir. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Nagpahayag ng pakikisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paggunita ng Idil Fitir o yung pagtatapos ng buwan ng Ramadan ng mga kapatid nating Muslim ngayong araw. Sa kanyang mensahe, inihayag ng Pangulo na ang araw na ito ay hindi lamang nagmarka ng pagtatapos ng Ramadan, kundi magbibigay daan din daw ito ng isang mas disiplinado at mapagpalang buhay. Kasabay nito ay umaasa ang presidente na ang mga Muslim ay magiging halimbawa sa pagpapakumbaba, kapayapaan at katatagan sa harap ng mga pagsubok sa buhay. Naniniwala rin si Pangulong Marcos na sa kabila ng mga pagkakaiba sa paniniwala at filosofiya ay mananaig din daw ang pagmamahalan at mananatiling iisa ang mga mitiin para sa pagsulong at pagpapatibay ng bansa. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, nagpaalala ang Department of Labor sa mga employer sa tamang pasahod tuwing regular holiday. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, kinakailangang bayaran ng 200% ang basic salary o sahod ng mga manggagawa na pumapasok sa trabaho tuwing regular holiday. Dagdag pa ni Secretary Laguesma, kabilang sa mga dapat bayaran ng doble ang mga contractual worker. Kaugnay nito, kung kinakailangan magtrabaho ng mga empleyado ng lagpas 8 oras, makatatanggap dapat sila ng 30% na sahod o dagdag sahod kada oras. Pasada Balita. Pinarerepaso naman ng grupong Trade Union Congress of the Philippines ang tinatawag na No Work, No Pay Policy. Ito'y para sa mga empleyadong liliban sa trabaho dahil sa sobrang init ng panahon. Hinimok ng TUCP na muling tignan ng Department of Labor ang Advisory number 17 ng DOLE sa pagsuspinde sa trabaho kaugnay sa weather disturbances o mga pagbabago ng panahon. Paliwanag ng grupo, isinawalang bahala ng naturang advisory na inilabas 2 taon nang nakalilipas ang pangangailangan ng mga manggagawa na kumita. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, tumaas ang presyo ng kada kilo ng manok at baboy sa ilang lugar
sa Quezon City, partikular sa NEPA Q-Mart. Sa pag-iikot ng DWIC, nadagdagan ng 10 piso ang kada kilo ng manok na nasa 190 pesos na mula sa dating 180 pesos kada kilo. Tumaas din ang presyo ng kada kilo ng baboy na nasa 260 pesos mula sa dating 240 hanggang 250 pesos kada kilo. Ang liempo naman nasa 300 pesos ang kada kilo. Buto-buto o ribs na nasa 150 hanggang 200 pesos ang kada kilo. Pata na nasa 160 hanggang 170 pesos kada kilo. At ribs, kanina pa to may buto-buto. Iba pala yung buto-buto sa ribs na nasa 235 pesos naman ang kada kilo. Tumaas din ang kada kilo ng giniling mula sa dating 260, ngayon nasa 280 pesos na ang kada kilo. Pasada Balita. Walang biglaang pagtaas sa presyo ng bigas sa mga susunod na buwan. Ito naman ang tiniyak ng Department of Agriculture kahit mabagal ang pagbaba ng presyo nito sa merkado. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, bagamat binawalan ng India ang pag-export ng bigas at mataas ang farm gate price ng palay, sapat ang supply ng nabanggit na pangunahing produkto. Dahil dito hindi inaasahan ng DA ang biglang pagtaas ng presyo ng bigas. Batay naman sa price monitoring ng DA, nasa 48 hanggang 68 pesos ang presyo ng kada kilo ng lokal at imported na bigas. Pasada Balita. Samantala, nahihirapan ngayon ang National Food Authority na makabili ng palay sa mga magsasaka tuwing anihan. Ito ayon kay NFA Officer in Charge Administrator Larry Lacson dahil sa mas mataas na anyang bili ng mga trader kumpara sa alok ng NFA. Nasa 25 piso hanggang 27 piso ang kada kilo ng rice trader, habang ang binibili naman ng NFA nasa 23 piso lamang. Matatanda ang buwan ng Pebrero, bigo ang NFA na maabot ang target nitong 542,800 bags ng palay procurement dahil nasa 12,378 bags lamang ang kanilang nabili. Nilinaw naman ni ASEC Lacson na walang shortage at may sapat na stock na ng bigas ang NFA. Pasada Balita. Masusi ng binabantayan ng Kamara ang kondisyon ng mga lokal na magsasaka, partikular ang mga nagtatanim ng sibuyas sa sinasabing binabarat ng mga negosyante. Ayon kay House Deputy Majority Leader at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo, nakarating sa Kamara ang reklamo ng mga magsasaka na pinagsasamantalahan anya ng mga negosyante. Git pa ng kongresista, dapat maging puspusan ang pagbabantay dahil nakakaapekto sa presyo ang ginagawang pagsasamantala ng mga abusadong negosyante. Pasada Balita. Nadagdagan pa ang mga lugar na isinailalim sa state of calamity dahil pa rin sa El Nino. Nabatid na nagdeklara na rin ng state of calamity ang bayan ng San Enrique sa Negros Occidental, kung saan hindi na makapagtanim mga magsasaka sa lugar dahil sa kakapusan ng tubig habang natutuyot na rin ang mga palaisdaan. Nagdeklara rin ang state of calamity sa ilang lugar sa Socsagen, kabilang na ang mga bayan ng Alamada at Alyosan sa Cotabato. Pasada Balita. Samantala, information at awareness campaign ng pamahalaan hinggil sa El Nino pinabubusisi sa Senado. Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Pinabubusisi ni Senator Robin Padilla ang pagiging epektibo ng information at awareness campaign ng pamahalaan tungkol sa epekto ng El Nino sa bansa. Inihain ni Senator Padilla ang Senate Resolution 987 kung saan binibigyan direktiba ang Senate Committee on Public Information and Mass Media na silipin ang pagiging epektibo ng pagpapakalat ng impormasyon ng gobyerno sa paghahanda sa epekto ng El Nino. Iginiit ni Senator Padilla na dapat ibatid ng mga Pilipino ang mga up-to-date at mga kailangang paghahanda at pagtugon ng national at local na pamahalaan
ngayong maharap ang bansa sa mapanganib na level ng heat index na dulot pa rin ng El Nino phenomenon. Mahalagaan niya ang awareness campaign upang matiyak na ang publiko ay well-equipped at may sapat na kaalaman para matulungan na maibsan ang masamang epekto ng ganitong extreme weather condition. Tinukoy ni Padilla ang datos mula sa Pag-asa na 37 lugar sa bansa ang nakararanas ng matinding tagtuyot at nasa 3,000 mga magsasaka na at mga ngisda sa Negros Occidental apektado ng El Nino. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Nagbabala si Annalisa Solis, pinuno ng Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section na posible pang pumalo sa 50 degrees Celsius ang mararanasang heat index sa bansa. Init! Ayon sa opisyal, posibleng maramdaman ang 50 degrees Celsius sa susunod na buwan. Dahil dito, muling nagpaalala ang opisyal na manatiling hydrated upang oras na maitalaman ang dangerous heat index, hindi ganon kainit ang mararamdaman. May possibility po, lalo po sa parte ng buwan ng Mayo, although may mga nakikita na rin po tayo ng mga matataas na heat index ngayon, mga around 44. So asahan po natin, yung pong 50 na heat index ay possible po natin na maranasan. At actually kahit hindi po during El Nino, ay possible din po na makaranas tayo ng ganong tinatawag na damang init or yung human discomfort natin. So gawin na po natin na rehydrated po tayo para at least po magkaroon man po tayo ng mga 50 na damang init natin ay hindi po ganun ang ating mararamdaman sa ating katawan. Patuloy rin ang monitoring ng Pag-asa para naman sa posibleng pagtama ng La Nina. Ayon kay Solis, tinatayang maitatala ito ng pinakamaaga sa buwan ng Hunyo kung saan mararanasan ang below normal rainfall condition bago ang posibilidad na maraming pag-ulan. Ngayon po, we need to keep on monitoring pa po about this possible po na La Nina to develop na earliest possible ay June, July, August. Ang La Nina po kasi yung pre-developing La Nina, ang epekto pa rin po sa atin ay below normal rainfall condition bago po natin maranasan yung tinatawag na mataas na posibilidad na maraming ulan. Opo. So meaning ito pa rin po yung dapat nating paghandaan, itong ongoing El Nino at yung pre-developing La Nina na kung saan below normal pa rin po ang mga tsansa ng pagkakaroon ng ating ulan. Yan po ang tinig ni Binibining Annalisa Solis, tagapamuno po ng Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita! Samantala, eroplano ng Amerika iminungkahing gamitin sa cloud seeding. Detalye nagbabalik, Patrol 19, Sally Ortega. Bueno! Sana'y magamit ang mga eroplano ng Estados Unidos na kalahok sa military drill para sa cloud seeding para bawasan ang matinding epekto ng El Nino. Ito ang minungkahi ni Senator Francis Tolentino sa Armed Forces of the Philippines. Sinabi ni Tolentino na marami ng probinsya na nakararanas ngayon ng matinding init pero wala niya kapasidad ang Department of Agriculture para magsagawa ng cloud seeding operations. Nasubukan na anya ng U.S. Naval Planes ang ganito operasyon sa California. Ang U.S. Naval Forces ay kasama sa Multilateral Military Cooperation Activity kasama ang Australia, Japan at Pilipinas. Bukod sa military drill, maaari naman anya magsagwa ng humanitarian mission sa mga natural calamities o El Nino, hindi lang ang Amerika kundi ang mga iba pang kalahok sa Multilateral Military Cooperation Activity. Tinukoy na senador ang mga lalawigan ng Kawayan, Isabela at Zambales na nakararanas ngayon ng pinakamatinding init na umaabot na sa 45 degrees. Samantala, Senator Robin Padilla naman ay naghain ng resolution para imbisigahan sa Senado ang mga ginagawang hakbang ng gobyerno sa pagtugon sa El Nino. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Samantala, body-body system. Ipinag-utos ng Chief PNP sa mga regional commander kaugnay ng matinding epekto ng panahon ng tag-init.
Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Mahigpit na ipinag-utos ni PNP Chief General Romel Marbila sa kanyang mga regional commanders na tiyakin ang pagpapatupad ng body system sa mga pulis na nagpapatrolya sa mga komunidad. Pahayag ni PNP spokesperson at PIO Chief Police Colonel Jean Fajardo na layo ng kautusan ng PNP Chief na mapanatili ang maayos na kalusugan at kaligtasan ng mga police personnel. Ngayon nararanasan sa bansa ang matinding init ng panahon. Nag-iikot na ani Colonel Fajardo ang mga tauhan ng PNP Health Service para i-monitor ang kondisyon ng mga pulis. Pinaalalahanan din aniya ang mga ito na siguruhing hydrated upang maiwasang magkasakit o makaranas ng heat stroke. Sa ganitong paraan, masisiguro ani Colonel Fajardo na patuloy na magagampanan ng mahusay na mga pulis ang kanilang mga tungkulin. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenio para sa impilang may padang lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Oras, 26 at kalahati minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. Pasada Balita. Nagbabagal-bagal, bawalang kukupad-kupad. Pasada Balita. Sa oras na 33 minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga, tayo po'y pinalad na makakausap si Jail Chief Inspector J. Rex Bustinera, ang siya ngayong tumatayong tagapagsalita po ng Bureau of Jail Management and Penology. Chief Inspector Bustinera, Johnny Bañez po, good morning. Live na po tayo sa DWIZ Aliw Channel 23, sir. Sir John, good morning at sa mga sumusubaybay sa inyong programa. Apo, unang-una sa lahat, Chief Inspector, maraming salamat po sa pagkakataon na makahuntahan kayo. And at the same time, malaman naman po natin ang update kaugnay dun sa mga sinasabing pagtaas ng bilang po ng mga persons deprived of liberty na nagkakasakit po sa iba't ibang panig ng bansa. Go ahead po, sir. Yes, opo sir. Ito pong sinasabi natin, ito po yung mga recorded cases natin for March 2024. Opo. Ang kabilang po dito yung hypertension, nasa 2,000 cases, gastroenteritis, 1,500 cases. And then ito po yung pasintabi, kung may nag-aalmusal po kumakain, yung boil o tinatawag nating pigsa, nasa 600 cases. Po at iba-iba pa pong mga sakit na talagang namomonitor ng BJMP tuwing summer. Katulad din po ito ng last year. Apo. Isa pa pong nakikita kong base rin sa pahayag ng ninyong tanggapan na mukhang yung iskabis, yung mga parang galis, pasensya na rin po sa mga nag-aalmusal, mukhang kasama po ito sa tumataas ang bilang ng mga PDL po. Opo, isa rin po itong tinitingnan natin. I believe, sir, tinitingnan ko lang po yung data ngayon. Opo. Sa ngayon po, upon commitment, ito po yung pagdating nila sa BJMP, pagka-aresto at pagkakulong, meron 19 cases po ng mga scabies na tinitingnan natin. Ano po ang partikular na hakbang na ginagawa ng pamunuan ng BJMP para kahit papano po maibsan yung init sa loob po ng mga piitan? Alam naman po natin, hindi naman po may tatanggi, Chief Inspector Bustinera, na meron tayong kakulangan sa mga piitan. Sir, yung mga initiatives natin dyan, pinag-utos po ng ating Chief BJMP, si Jail Director Ruelis Rivera, yung retrofitting ng mga exhaust systems. Apo. Ano po ito? Katulad po ng air shop sa bubong, exhaust fans, industrial fans, at the same time yung mga air cooler. Nakapaglagay na po tayo nito. And ito naman pong mga summer-related diseases natin, actually, ang expected natin ngayon, sir, mas mababa ito. Kasi yung halimbawa po, yung 600 cases ng boil, for 1 month po yan ngayon, umabot po yan ng 4,500 cases last year sa buong summer. Opo. So nakikita po natin na mas mababa nga po pala talaga ang kaso ngayon. And we are hoping na ganun nga po. Kasi mas konti na lang din po ang nakakulong. 127,000 last year, ngayon 118,000. So bumaba na rin po ang congestion. So isa sa mga tinitingnan ng BJMP bukod sa mga initiatives na yun ay ang pagpapaluwag ng piitan,
paglilipat sa mga bagong tayong facilities, pagpapalaya ng ibang PDL na mas maaga, and other medical intervention po. Opo. What about po yung kanilang pagligo? Paano po? Kasi mismong ang MWSS na ang ika nga at ang mismong gobyerno na ang matinding nanawagan na magtipid ng tubig. Paano po ang diskarte nyo dyan, Chief Inspector Bustenera? Tama po. Of course, we try na sumunod po sa ating guidance. Sa part naman po ng ating mga kliyente o mga PDL natin, may karapatan o may access, may karapatan talaga sila sa malinis at maayos na supply ng tubig din. And ngayong tag-init, in-encourage namin sila at least once a day ay makaligo sila. At uminom palagi ng tubig. And sa water supply naman po, tinatry pa rin natin magtipid, ayusin ang mga linya ng tubig. Pero hindi po talaga pwedeng tipirin ngayon ang pangailangan ng mga nakakulong natin. And dahil nga po dyan, nakipag-ugnayan din po tayo sa Bureau of Fire Protection para in case may water interruption o walang supply ng tubig sa ating mga piitan, makakapag-provide ang local BSP natin. Alright. So, yung pong pagkain, Chief Inspector Bustenera, kasi alam naman po natin na pagka ganito katindi ang init, wala naman pong ref dyan para sa mas maraming mga PDLs. Paano po naiiwasang hindi mapanis ang mga ito? Yes, sir. Una po, provided po ng government natin o ng BGMP ang pagkain ng ating mga PDL. Pero pwede hong magdala ng pagkain ng mga dalaw nila o yung mga bumibisita. Ang pulisiya po natin, dahil nga po sa init ng panahon, ay ang ina-allow na lang po ng BGMP ay lutong pagkain para maiwasan po yung napapanis. Opo. At kinakailangan iwasan yung may mga sangkap na madaling mapanis. Ika nga. Tama po, isa po yun sa tinitingnan natin. Kaya po, prepared naman po ang BJMP pagdating dyan. Sa kamot, sa pagkain, sa pulisiya. Yung po bang tuwing umagang pagpapaaraw ng mga PDLs, Chief Inspector Bustenera, ipinapatupad pa rin po ba hanggang ngayon? Opo, ito po ay ongoing pong pagpapatupad at pulisiya ng BJMP. Bawal pong ikulong ng 24 hours a day ang isang tao. At least 1 hour a day, may access po sila sa hangin at mainitan ng araw. So, at sa ngayon po, dahil sa init ng panahon, maluwag po ang BJMP pagdating dyan. For as long as inaalaw ng security natin, makalabas sila ng selda para mahanginan o mapreskuhan, mabilad ng araw. Alright. Pagdating naman po sa mga tauhan ng BJMP, kamusta naman po ang mga jail guard natin, Chief Inspector? Sa ngayon po, maayos naman po. Meron po tayong 22,000 na mga empleyado o jail officer natin nationwide na nagbabantay sa 118,000 na mga nakakulong. Konti lang po sila pero kinakaya naman po natin. Opo, inaalaw po ba, kumbaga natatandaan ko noon nung nasa CMT ako tsaka ROTC, pinapayagan ng Type B? Yung hindi naman po masyadong mainit yung kumbaga t-shirt na lang ang pang-itaas. Allowed po ba ngayong panahon ng tag-init sa mga jail guard? Meron po tayong tinatawag na summer uniform, sir. Ito po yung mapresko na polo shirt. Yun po yung uniform nila ngayon. Dikwelyo? Opo, polo shirt po siya. Hindi po yung Goa. Alright. Nasa inyo po ang pagkakataon, Chief Inspector Bustenera. Baka may mga karagdagan po kayong paalala, panawagan, or mensahe sa mga kamag-anak, in particular, ng ating mga persons deprived of the liberty. Sir. Yes, Sir John. Thank you for this opportunity. Kami po ay nananawagan sa mga dalaw ng aming mga nakakulong na sana po ay sumunod sa patakaran. Huwag sana magdala o magpasok ng kontrabando, kundi isipin ang ikabubuti ng kanilang mga kamag-anak. Sa parte naman po ng BJMP, nagtatrabaho lamang po kami para sa kanilang kapakanan, makataong pamamahala ng piitan. So yun lamang po, sir, and good morning po. Thank you for this. Alright, maraming salamat po. Good morning and good luck, sir. At God bless po. Thank you so much. Apo. Yan po mga kabalitaktakan, si Jail Chief Inspector J. Rex Joseph Bustenera, ang siya namang tumatayong tagapagsalita po ng BJMP of Bureau of Jail Management and Penology. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, walang banta ng tsunami sa Pilipinas. Ito naman ang tiniyak ng PVOX kasunod ng pagtama ng magnitude 6.6 na lindol sa eastern region ng Indonesia kahapon. Ayon sa PVOX, tumama ang lindol sa isla ng Halmahera sa North
Maluku Province bandang alas 5:48 ng hapon, oras sa Pilipinas, at may lalim na 33 kilometro. Pinayuhan naman ng Geophysics Agency ng Indonesia ang mga residente na malapit sa naturang lugar na maging alerto sa posibleng mga aftershock. Sa ngayon, wala pang inilalabas na impormasyon ng Indonesian authorities kung may namatay o nasaktan dahil sa naturang malakas na pagyanig. Pasada Balita. Samantala, kinundina ng Filipino-American Journalist Press Club of New York ang sinasabing sinapit na harassment ng mamamahayag na si Dave Llavanes Jr. sa kamay ng isang Dr. Alex Baldonado. Ayon sa nasabing press club, isang banta at paglapastangan sa malayang pamamahayag ang ginawa ni Dr. Baldonado kay Llavanes. Nag-ugat ang insidente nang i-report ni Llavanes ang hatol ng grand jury kay Baldonado sa $20.7 million health fraud case nito. Gayunman, sinasabing hinaharas o hinaras ng American doctor ang PhilArm journalist. Makarang i-post naman sa social media ng akusado ang mga larawan ng pamilya ng mamamahayag nang hindi nito nalalaman. Dahil dito nananawagan ang press club sa mga otoridad na magsagawa ng malalimang investigasyon sa naturang insidente. Pasada Balita. Samantala, pinaikli ng pamahalang lungsod ng Maynila ang mga klase sa lahat ng pampublikong paaralan upang maprotektahan ang mga estudyante at guro sa tumitinding init ng panahon sa bansa. Sa inilumas ng Division of City Schools Manila, itinakda ang shortened classes sa public schools mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 lamang ng tanghali. Magsisimula ito bukas, araw ng Huwebes, Abril 11 hanggang Mayo 28 ng kasalukuyang taon. Pasada Balita. Maaari namang ibalik agad ng Department of Education ang lumang school calendar. Ito naman ang iginiit ng grupong Teachers Dignity Coalition sa pamamagitan ng pagpapaikli ng school calendar para sa school year 2024-2025. Paliwanag ng TDC, hindi mainam na isagawa sa Marso hanggang Mayo ang face-to-face class sa gitna ng matinding init ng panahon. Dahil dito, binigyan din ng grupo na dapat tapusin sa Abril 11 sa susunod na taon ng school year na nasa mas maaga kumpara sa plano ng DepEd na Mayo 16 ng 2025. Nauna nang ipiliwanag ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na makokompromiso ang bakasyon ng mga guro at mag-aaral sa pagpapabilis ng transition sa lumang school calendar. Pasada Balita. Oras! Eksakto yung punto, 15 minuto na lamang, alas 8 na ng umaga. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Nanalo kahapon ng Lasal at nanatili sila sa taas ng team standings pagkatapos sila ng ibabaw 25-23, 21-25, 25-17, 22-25 at 15-12 sa University of the East sa UAP Season 86 Women's Volleyball Tournament sa Smart Araneta Coliseum. Si Thea Gagati ang bida para sa Lady Spiker sa kanyang 22 points galing sa 17 attacks, 3 blocks at 2 aces. Tinulungan siya ni Shivani Laput sa kanyang 21 markers dahil sa 17 attacks, 3 blocks at isang ace. Ang sabi naman ni Lasal Deputy Coach Noel Orculio, bad win. Bad win sa amin ito. Although nanalo, hindi maganda para sa amin. Siguro, tinitest talaga kung hanggang saan yung character ng team na to. Kung hanggang saan makakaya. Hopefully, wag na maulit. Para sa Real Sports, ito po, si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, inaabangan na ng Department of Justice ang isa pang warrant of arrest laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quiboloy.
Ito ang inanunsyo ni Justice Undersecretary Marge Gutierrez para sa hiwalay na kasong qualified human trafficking ng religious leader. Nauna nang nagsampa ng kaso ang DOJ sa Pasig City Court matapos ang resolusyon ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya noong Marso 5 na nag-overturn o nagbaligtad sa pagbasura ng Davao City Prosecutor's Office sa mga kasong rape, qualified human trafficking at child abuse laban kay Pastor Kibuloy. Matatandang naglabas ang Davao RTC ng warrant of arrest laban kay Pastor Kibuloy para naman sa kasong child abuse. Pasada Balita. Tuluyan nang ibinasura ng Korte Suprema ang disqualification case laban kay Senator Raffy Tulfo. Ito'y matapos pagtibayin ng Korte Suprema ang pagbasura sa petisyon ng dating asawa ni Senator Tulfo na si Julie Lico Person na baliktarin ang naunang desisyon ng COMELEC pabor sa senador dahil sa teknikalidad. Idinahilan ni Pearson sa kanyang petisyon ang pagkakakonvict ni Senator Tulfo sa libel at ang sinasabing illegal na pagsulong ng kandidatura ng senador sa kanyang programang Raffy Tulfo in Action. Sagot ng SC, dapat dinala ng petitioner ang issue sa Senate Electoral Tribunal dahil wala ng jurisdiksyon ng COMELEC dito matapos may proklamang nanalo si Senator Tulfo. Pasada Balita. Lipat naman tayo sa Balitang Pangkalakalan. Tumaas ang kita ng pamahalaan sa operasyon ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Batay sa datos ng Bureau of Treasury, umabot sa 7.02 billion pesos ang kinita ng pamahalaan sa PAGCOR sa pagitan ng Enero at Pebrero ngayong taon. Mas mataas ito ng 28% kumpara sa naitalang 5.46 billion pesos noong nakaraang taon. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na lumagpas ang kita ng pamahalaan sa PAGCOR sa unang 2 buwan ng 2024 kumpara sa naitalang 6.46 billion pesos sa kaparehong panahon noong 2020. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Nagdeklara na ng state of emergency ang ilang lalawigan sa Vietnam bunsod ng matinding tagtuyot. Nabatid na mahigit 1,000 residente na sa nasabing bansa ang dumaranas ng matinding kakulangan ng sariwang tubig at sa dahil sa tagtuyot at salinization. Ang salinization ang tinatawag na pagpasok ng maalat na tubig mula sa dagat na lubang nakaapekto sa mga pananim at libu-libong kabahayan, nakatumbas ng 44,000 na katao na nanirahan sa nasabing lugar. Batay sa ulat, 1 linggong heat wave ang dulot ng tagtuyot. Pasada Balita. At iiwan ko kayo ng isang good news. Ito, subok na po talaga ito. Hindi ito matatawaran, ha, mga kabalitaktakan. Subok na ang galing ng mga Pilipino pagdating sa pagluluto. Kaya naman hindi nakatakataka na mapabilang ang 2 Filipino chef sa listahan ng mga nominado sa tinaguriang Oscars ng Culinary World. Isa sa mga finalists sa Emerging Chef category, si Chef Nico Kagalanan ng Kultura na kilala bilang Food Network's Chop Champion na matatagpuan sa Charleston, South Carolina. Hindi rin nagpapahuli si Lord Maynard Yera ng Kuya Lord na nasa Los Angeles, California. Napasama rin siya bilang finalist para sa California's Best Chef category. Gagawaran ng 2 Filipino sa June 10 ng Lyric Opera o sa Lyric Opera of Chicago, USA. Pasada Balita. At tungkol po sa kagalingan ng mga Pilipino sa pagluluto, meron din po akong na-feature sa dati kong programa, yung Balitaan at Kumustahan, si Chef, nakalimutan ko tuloy yung pangalan, Dansen. Ano to kumbaga kababayan natin ito, nagsimula siya
si Chef Morris Dansen. Nagsimula siya bilang singer, banda po sa iba't ibang panig ng mundo hanggang sa magkaroon siya ng pagkakataon na matutong magluto. At ngayon po, isa siya sa mga naging kauna-unahang Asian and Filipino for that matter na manalo ng kumbagay nag-champion siya sa Italy na bilang kumbagay katumbas ng parang master chef ito. Ang kalaban niya puro Italiano. Pero siya po ang nag-iisang Asian at iisang Pilipinong contestant na nagwagi pa. Na nagwagi ng titulo. So, talagang hindi po matatawaran yung ating mga kababayan, lalo na pagdating sa pagluluto. Ito, tama. Ito yung pangalan niya. Si Kuyang Morris Dansen Katanghal. Yun po. Si Kuyang Morris Dansen Katanghal. Congratulations sa mga kababayan nating Filipino na talaga namang tinatanghal bilang isa sa pinakamagaling na chef sa buong mundo. At sumayin nyo na naman isa pong edisyon ng Pasada Balita. Dito lamang po yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Bañez. Happy birthday nga pala kay Ma'am Leslie Paz ng Aliw HR Department. Pansit. Susunod na palatuntunang Karambola. Oras sa hudyat. Eto na, eksakto yung punto. Alas 8 na ng umaga. Bye! Woohoo! Bawal ang